Dawi sa trahedya, magkahiwalay na insidente ng sunog dito sa Metro Manila. Sa San Juan, isang special child na naiwang mag-isa sa bahay ang nasawi. Sa Las Piñas naman, namatay matapos makulong sa nasusunog niyang bahay ang isang batang lalaki na umunoy nakakadena. Sinampahan na ng reklamong homicide ang kanyang ina at amain. Saksi si Rida Reyes. Ano sinasabi mo? Nasusunod ako sa anak ko. Gusto mo ng alin? Hindi ko matanggap. Mawala man ako sa akin. Hindi ko akalain na ganito mangyayari sa akin. Dapat ako na lang po nawala. Puno ng pagdadalamhati si Ana Lusatur nang masawi ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Angelo Malbas sa sunog sa barangay Zapote, Las Piñas kagabi. Atras kayo, atras kayo. Pero bukod sa nawala ng tirahan at anak, suspect din si Ana Lu at ang kanyang live-in partner na si Bernardo Ocomin sa pagkamatay ni Angelo. Ayon kasi sa mga kapitbahay, ikinadena raw nila si Angelo sa loob ng kanilang bahay. Bulag pa man din ang isang mata ng bata. Pinabulaan ito ng amain ng biktima. Sabi kasi kinadena nyo daw yung anak nyo? Hindi ho. Kung namin kakadeni, alam naman namin bawal yung ganun. Gayunman, inamin kalauna ni Ana Lu na itinali nga niya ang anak sa paa. Pero lubid daw ang gamit niya. Sa nasabi sa amin na itali daw po, sabi ng tsahin ko, marami nagsasabi sa amin. Bakit po dapat itali? Dahil daw nakakaperwisyo, kaya naisipan po na itali. Ano pong ginamit yung pantali? Lubid lang po. Parang ganito lang tayo, panipis na tali. Ganito lang po na plastic. Plastic lang po siya. Pero isang paa lang po yun. Nagnakaw daw, tapos pinalo ng pinalo. Sabi, ang higpit na nga ng pagkatali ko, nakawala ka pa rin. Pero hindi kumbensido ang pulisya, lalo pat na-recover sa nasunog nilang bahay ang isang bakal na kadenang pininiwala ang pinanggapos kay Angelo. At nang makausap ng pulisya ang isa pang anak ni Ana Lu, ikinwento niyang bukod sa nakakulong ang kanyang kuya Angelo, nakatalo din ito at nakapadlock pa. Ang pinakamaano doon na ebidensya, yung statement noong 5 years old. Na talagang positive din na itinuturo niya at sinasabi pa niyan muna na yung papa niya ang nagtali sa paa ng kapatid niya. Kaya hindi nakalabas. Kapansin-pansin din sa litrato ng katawan ng bata na ipinakita sa GMA News ang isang bahagi ng paa niyang hindi nasunog. Paikot ang marka sa paa na tila may nakasuot sa bahaging iyon. Ang tunay na ama ni Angelo, di matanggap ang sinapit na anak. Nagsisisi ako. Anak ko po yan eh. Ba't po kayo nagsisisi? Kung kagabi ko lang kinuha ng Sabado eh. Hindi sana mangyayari yan. So mailalim na sa inquest proceedings kanina si Ana Lu at ang kanyang live-in partner sa Las Piñas Office of the Assistant Prosecutor para sa reklamong homicide in relation to violation of the Anti-Child Abuse Law. Ang dalawa pang kapatid ni Angelo nasa pangalaga ngayon ng DSWD Las Piñas. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi.